Ay, Diyos ko. Ang mga security camera sa mga pintuan ay dinisenyo para bigyan tayo ng kapanatagan, pero minsan nakukunan nila ang mga bagay na mas gugustuhin nating hindi na lang makita kailanman. Nangyari ang lahat sa kalagitnaan ng gabi salamat sa camera ni Native Queen 97. Lumabas ang may-ari sa porch, siguro para tingnan ng basura o sasakyan. Mukhang tahimik ang lahat o yon ang akala niya, pero may nakakabahala lang mangyayari mismo sa kanyang likuran. Tignan mong mabuti. Habang nakatingin siya sa harap, sa bangketa, may maputla at halos transparenteng anyo na dumulas sa dilim. Hindi ito naglakad, lumulutang na nagtatago sa gabi at mabilis ding naglaho na parang wala. Ito ba'y simpleng depekto ng lente at pagkalabo dahil sa galaw ng isang ordinaryong taong tumatawid sa kalsada? O ito'y isang bagay na hindi kabilang sa mundong ito? May multong anino bang tumawid sa dimensyon natin nang hindi napansin? Walang nakakaalam sa sumunod na nangyari. Sabihin mo, kung makita mo ito, nakunan sa pintuan ng sarili mong bahay, lalabas ka pa ba sa gabi? Naranasan mo na bang magising dahil sa kakaibang ingay habang mag-isa ka lang sa bahay? Iyon ang pagkakamali ng taong ito. May nakakatakot na tawa sa sarili niyang bahay, kaya't armado ng flashlight, nagpasya siyang imbestigahan ito sa madilim niyang kwarto. Makinig kayong mabuti. Pansinin ang aparador na bahagyang bukas, biglang may maputlang kamay na sumilip sa siwang. Sa takot, tumakbo ang lalaki. Biglang binuksan ang pinto, ngunit puro kawalan ang nakita. Nagsisimula pa lang ang bangungot. Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto at nakakakilabot na sigaw sa pasilyo. Nang sumilip siya, nakita niya ang nakakatakot na mukhang nagmamasid sa dilim bago maputol ang video. Walang nakakaalam sa nangyari sa kanya pagkatapos. Lalabas ka ba para tingnan? Tiyak, ito ay isang bagay na maaring mangyari sa kahit sino sa atin. Ang user na si Flor ay madalas mag-upload ng mga pang-araw-araw na video mula sa kanyang mga vlog, mga biyahe at mga sandali kasama ang pamilya, wala namang kakaiba. Mahilig tumuktok ng gitara ang kanyang ama at ilang buwan na ang nakalipas ay nagdesisyong i-record ito, gaya ng dati. Pero tingnan mong mabuti dito. No te falles porque te voy a colgar en el TikTok. En el pecho de Rancagua lo vas a poner. Orgulloso me siento De ser guamanguín, orgulloso me siento de ser guamanguín. Tierra querida, mi tierra proviso.
Habang tumutugtog ang kanyang ama, tingnan mo yung bintana sa likod niya. Kita mo ba? Isang kakaibang puting ulap ang nagsimulang mabuo at ang pinaka nakakatakot ay unti-unti itong nagkakaroon ng anyong tao na nanatili lang doon, hindi gumagalaw, na parang ang entidad ay nasisiyahan sa musika. Hindi na malaya ng ama ang kahit ano, nalaman lang nila ito nang nirepaso nila ang video. May nagsasabing refleksyon lang o problema sa kamera ito, pero mahigit 1 minuto tumagal ang anomalya at malinaw ang hugis nito. Technical na pagkakamali lang ba ito o may kung anong mula sa kabilang buhay na naakit ng melodya? Walang tsak na sagot. Ikaw, magpapatuloy ka pa bang tumugtog? Sí, sí. Ya. Pa, no te falles porque te voy a colgar en el TikTok. En el pecho de Rancagua lo vas a poner. Orgulloso me siento De ser guamanguín, orgulloso me siento de ser guamanguín. Tierra querida, mi tierra provisoria. Ang mga abandonadong ospital ay nagtatago ng mga alingaunggaw ng pagdurusa. Pero ano ang mangyayari kapag ang mga alingaunggaw na iyon ay nagpasya ng sumagot sa iyo? Mayo ng 2022. Pumasok si Jose Miguel Stark sa lumang ospital sa San Jose alas 6:30 ng umaga. Luma at sira-sira na ang mga pasilyo. Ang katahimikan ay lubos, halos nakakasakal. Pero bago pa tayo may makita, may mga mahihinang boses na nagsisimulang umalingaw-ngaw sa kawalan. At bigla, pakinggan ninyo ito. Ang pinto ay biglang sumara mag-isa, walang kahit sinong tao ron. At kung titingnan mong mabuti sa salamin, may isang puting anyo na tila sumilip saglit, isang nakababahalang silweta. Sabi ng mga nagdududa, hangin lang sa loob ng gusali at refleksyon sa salamin ang dahilan nito. Ang pagsasama ng mga tinig mula sa kabilang buhay at malakas na pagsara ng pinto sa abandonadong ospital ay sapat para magpatindig ng balahibo ng kahit sino. Minsan, ang naipong tensyon ang siyang nagpapabigay sa'yo. Sabihin mo nga, ikaw ba ay magpapatuloy pa rin sa pagre-record? O tatakbo ka na lang palayo ng hindi lumilingon? Minsan, ang takot ay biglang dumarating, hindi sa sigaw. May lalaking nagre-record ng kanyang sala kahit walang malinaw na dahilan. Tahimik ang paligid. Biglang may isang impit na kalabog mula sa kusina. Nagatubili siya sandali pero nang maulit, nagpasya siyang imbestigahan. Dahan-dahan siyang naglakad habang nangiinig ang kamera. Sinuri niya ang kusina at maayos ang lahat. Lumingon siya nang gumaan ng loob, akala'y walang nangyari. Pero tingnan mo ito. Ano yun? Putik. Ano yun? Galing yun sa kusina. Nakikita nyo rin, di ba? Tinodokumentohan ko ang lahat. Lalong lumalala ito. Putsa pare, nasa tabi lang siya. Pare. Yung bagay na nasa ibabaw ng mesa ay gumagalaw mag-isa. Nilamon siya ng takot at dali-dali siyang tumakbo palabas ng sarili niyang bahay. Hanggang ngayon, walang makapagsabi kung anong di nakikitang puwersa ang nagpagalaw sa bagay na yon. Sa tingin mo ba hangin lang o may mas madilim pa? Kung nabahala ka na sa naunang kwento, mas matatakot ka pa rito. Hindi mo na ulit iiwang nakaaw ang pinto ng aparador mo. 3 buwan na ang nakalipas nang mag-record si Boom ng mabilisang video message para imbitahan ang kaibigan sa bahay niya. Isang normal na video, medyo boring pa nga hanggang mapansin natin ang nasa bandang likod. Yeah, it was super
Yeah, I'll see if you can come over in a bit. You should bring your dog. Your dog's really, really big and cute. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Pero pakinggan mo ang boses at tingnan mong mabuti ang pinto ng aparador doon sa maliit na itim na siwang. Ayan, sigurado akong nakita mo na. Isang maputlang muka ang sumisilip mula sa loob, lumilitaw sa taas ng mga damit. Bahagyang gumagalaw, ang tingin niya ay nakatutok sa nagre-record. Si Boom ay ganap na nag-iisa sa bahay. Walang bakas na magnanakaw, wala namang nawala. Hindi gumagalaw ang damit sa hangin. Malinaw na may entidad na sumisilip. Hindi ako nakatulog matapos mapanood ang clip na ito. Parang gusto niyang may sabihin. Alam mong mayroong nandyan sa loob. Ikaw ba ay magbubukas ng pintong iyon? Ang kasong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang gintong tuntunin. Huwag kailanman pumasok sa isang abandonadong gusali. Hindi mo alam kung sino ang naiwan doon. Inikot ng kameraman ang madilim na guho ng gusali. Pumasok siya dahil sa kuryosidad, hindi inaasang haharapin ang takot. Nagkamali siya ng malaki. Huwag mong ilayo ang tingin. Oh my god. That's pretty cool, Alice. Pagkalipas ng ilang segundo, may lumitaw na figura sa pintuan. Mahina ito, pero malinaw na tao. Maraming nagsasabi na ito ay multo ng batang babae na tahimik lang nakatayo, pinagmamasdan ang bawat galaw ng nanghihimasok mula sa dilim. Espiritong nakakapit sa pader ng kanyang sementadong libingan. Baka may taong nagtatago sa anino para manakot. Maaring totoo ito. Pero kapag kaharap mo ang isang silwetang nakatitig sa'yo ng walang imik sa malungkot na lugar, nag-iiba ang buong atmosfera. Simula sa sandaling iyon, bawat anino sa silid ay nagiging isang nakamamatay na banta. Papasok ka ba sa pintuang iyon? May dinakasulat na patakaran sa mundo ng paranormal. Kapag tinawag mo ang hindi mo alam, may sasagot sa huli. Naobses ang tagalika ng nilalamang ito sa Ouija sessions at EVP resonance box para makipag-ugnayan sa mga espiritu, ngunit sa una, walang nangyari. Ngunit lalong lumakas ang mga ingay sa gabi sa kanilang bahay. Isang gabi, nawala ng signal at namatay ang telebisyon niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at naitala ito. Grabe, ano ba yan? Tingnan nyo, nandito ang mga kamay ko. Hindi, grabe. Dahan-dahan niyang iniikot ang kamera sa kwarto. Sa pinakamadilim na sulok, tingnan mong mabuti. Isang mataas na anino, itim na parang uling, hindi gumagalaw. Pinagmamasdan lang siya. Napako siya sa kinatatayuan. Saglit lang, nawala ang nilalang sa dilim na parang hindi siya naroon. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na muli nagtangkang makipag-ugnayan ang binatang ito. May madilim na bagay na pumasok sa bahay nila at maaaring hindi na umalis. Ano ang pinakamasama na pwedeng mangyari kung mag-e-explore ka sa isang sinumpang lugar sa gitna ng gabi? Makinig kang mabuti dahil nakakabahala ito. Presidio Park sa San Diego. Sa araw, magandang lugar mag-picnic. Sa gabi, isa sa mga lugar na may pinakamaraming paranormal na aktibidad sa buong estado. May mga kwento ng babaeng biglang nawawala sa hamog. May mga kwento tungkol sa batang may paanang usa. Isang buwan na ang nakalipas, pumunta para mag-record ng isang eksplorasyon sa gabi sina Ivan at ang nobya niya. Tahimik noon, hanggang sa... Presidio?
San Diego. Just come real quick. Just quickly, okay? Yeah. Look, this is where I kind of got scared. Like my heart kind of started pounding. Yeah, like when I saw. Cause I don't. Oh, stop! You fuck. Pa. What the fuck? What was that? You fuck. Pa. What the fuck? What was that? What the was that? Wait, did you hear? Naglalakad sila sa dilim, ramdam ang matinding tensyon. Biglang may narinig silang tunog mula sa mga itim na puno. What the fuck? What was that? What the was that? Wait, did you hear that? What the fuck? What was that? What the was that? Wait, did you hear? Nagpanik agad ang nobya sa mismong sandaling yon. Hindi tao ang boses na yon. Tunog ito na parang may distorsyon, parang isang ungol na puno ng dalisay na galit. Walang ibang tao sa madilim na parke. Marami ang nagsasabing boses, iyon ang demonyong nagbabantay sa teritoryo niya. Biro lang ba ito ng nagtatago o totoong babala mula sa kabilang buhay para iligtas nila ang sarili nila? May ika-6 na sentido ang mga hayop para maramdaman ang di natin nakikita. Naranasan mo na bang tumitig ang alaga mo sa wala? Habang naghahanda papasok sa trabaho, napansin ng babae na takot at ayaw gumalaw ang kanyang aso, nakatitig sa di nakikitang punto, kaya nagpasya siyang i-video ito. Ang weird niya ngayon, di ko alam bakit. Ano meron, base? Wala naman ako nakikita. Ailey. Ano? Ano ang tinitingnan niya? Ailey. Ano yun? Narinig mo ba yun? Ailey. Patuloy siyang nakatingin. Di ko alam problema niya, pero may mali talaga. Diyos ko, ano yung inay na yan? Hailey, what is it? Diyos ko, gumalaw ba talaga ang upuan? Ay, Diyos ko. Tinanong ng babae si Bailey kung anong nangyayari. Wala naman doon, di ba? Pero pakinggan mo ang tunog na yon. Bailey, anong nangyari? Ngayon, tingnan mo ang upuan. Kusang gumagalaw ito sa sahig. Napaatras ang babae sa gulat. Pero si Bailey, nakatitig pa rin si Bailey sa parehong lugar na para bang may entidad pa rin nakaupo ron. Sabi ng iba, baka epekto lang ito ng pagyanig ng sahig. Ang sabay na pangyayari at reaksyon ng hayop ang nakakatakot dito. Mayroon niya bang kung anong di nakikita sa kwartong yon? Ay, Diyos ko. Nakakakaba na ang night shift pero mas kakaiba ang pagiging gwardiya sa liblib na construction site sa Chile. Nararamdaman ng gwardyang ito na may nakatingin sa kanya gabi-gabi. Mga kasangkapang lumilipat ng pwesto, mga tunog na nagmumula sa malayo, isang matinding lamig na bigla na lang sumusulpot. Dahil dito, nagdesisyon siya mag-record bilang ebidensya. Ang nakuha niyang recording ay talagang nakakabahala. Sa bandang likod, dito, may isa pang pasilyo rito na may ilaw din. May ilan na madilim. At doon, sinamantala namin ang pagkakataon para magpatuloy sa pag-usad. Doon tayo pupunta ngayon sa sandaling ito. Kaya alis tayo ng maingat. Aray!
Naglalakad ang lalaki sa madilim na pasilyo. May aninong sumilip sa pinto at biglang nawala ng lapitan niya. Biglang bumagsak ang temperatura at makikita pa sa hininga niya ang malamig na singaw. Sinusubukan niyang manatiling kalmado pero pagkatapos nangyari ito. Sino na riyan? Isang paanas na parang galing sa lalamunan, halos dikit na sa kanyang tainga. Nadala siya ng takot kaya iniwan niya agad ang pwesto at tumakbo palayo. Sabi ng iba, gawa lang ng takot ang lahat ng iyon. Hindi maikakaila ang audio na iyon. Hindi nag-iisa ang lalaki. Isa na namang alagang hayop ang nagbabala tungkol sa panganib at ang nakita ng babaeng ito ay siguradong magpapaalis ng tulog mo. Nakita ni Angel ang pusa niyang naparalisa habang nakatingin sa itaas ng pintuan ng kanyang kwarto. Akala niya normal lang ito sa hayop. Nang sundan niya ang tingin nito, tila tumigil ang tibok ng puso niya. Tingnan mo mabuti ang maliit na bintana sa itaas ng pinto. Doon may isang maputlang muka, malabo at halos parang tao na tahimik na nakamasid sa kanya. Hindi ito gumagalaw o kumukurap, nakatitig lang sa kanya. Si Angel, nagulat at di sigurado kung totoo ang nakita, ay lumabas ng bahay. Sabi niya, sa gabi nararamdaman niyang sinusundan siya ng presensya at naririnig ang mahihinang bulong na tumatawag sa kanya sa anino. Ano man ang nasa kanyang kwarto, ayaw nitong umalis siya. Ikaw, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba palabas o mananatili kang natigilan sa takot? Narito ang isang dokumentadong kaso na nagdulot ng pagkakahati-hati sa buong internet. Kasama ng pamilya, si Sam Aldrich ay nakatira sa bahay na itinayo noong dekada 50. Mula sa labas, isa itong perpektong tahanan ng pamilya, pero sa loob, isa itong ganap na impyerno. Ang dating may-ari ay namatay sa pangunahing kwarto at may natagpuang dalawang di pa kilalang bangkay na nakabaon sa likod bahay. Halos wala lang. Simula nang lumipat sila, laging takot si Loki ang aso nila. Tinanggal pa ni Sam ang kweyong panigil sa pagtahol niya sa harap ng kamera para ipakita na walang pisikal na bagay na nakakatakot sa kanya. Sa itaas, may kakaibang pinto na mahigit 5 metro ang taas at walang hagdanan at nagsimulang mag-record si Sam. Sa totoo lang, aalisin ko na ito ngayon para lang malaman ng lahat na wala talagang kahit ano dyan. Tara na, kaibigan. Hoy, ayos lang. Ayos lang, kaibigan. Chill down. Oh, I posted it. See, me and him both heard that. Tingnan mo ngayon tatakbo siya at iiwan akong parang tanga dito sa taas. Nakita mo? Diretso. Tingnan mo si Loki. Nakapasok ang buntot niya sa pagitan ng mga paa. Senyales na takot siya. Pakinggan ang mga kakaibang ingay at mahihinang boses na tila inuulit ang mga salita ni Sam, pero hindi lang iyon. Sinusubukan kong sukatin kung gaano kataas ang pintuang yon. Kung nasa unang palapag ka, oo, tinutukoy mo ang 10 dagdag 8. Ibig sabihin, hindi bababa sa 18 talampakan mula sa paa mo. Why the f***?
Sa isa pang video habang nag-e-explore sa gabi, may makinang na mga mata na tumingin mula sa dilim at biglang naglaho. At pagkatapos, sa liwanag ng araw, panoorin mo yung kabayong laruan na umiindayog ng mag-isa. Nasa harap na ang ebidensya. Totoo bang nadodokumento si Sam ng paranormal na aktibidad dahil sa madilim na kasaysayan ng bahay niya? O isa lang ba ito sa mga pinakaplanadong panloloko sa internet? Hindi pa rin nalulutas ang misteryo. May mga taong hindi iniiwasan ng takot at nilalaro pa ito. Ang mahilig sa paranormal na ito ay nagsasabing may espiritu sa kanyang kwarto na sumusunod sa kanyang boses. Nagpasya siyang i-record ito para patunayan sa lahat ng tao. Mga bes, ang pinto ko. May multo sa kwarto ko na nagsasara ng pinto. Sobrang dami nito kung saan mo siya makikita. Sige na, isara mo na. Malapit ka na. Isara mo ang pinto ko. Isara mo ito. Ayoko, wag mong buksan. Isara mo na lang. Isara mo na yan ngayon din. Gawin mo na. Tara na. Wala akong maghapon. Isara mo na para makatulog na ako. Salamat siguro. Kinakausap niya ang wala, mahinahon niyang hinihiling na isara ang pinto na parang may inutusang di nakikitang kasama. Lumilipas ang mga segundo, naiipon ang tensyon, walang nangyayari, at biglang gumalaw mag-isa ang pinto hanggang sa tuluyang magsara. Ayon kay Ila, kumikislap ang mga ilaw at laging sumasagot ang espiritu. Sabi ng iba, baka hangin o presyon lang ito, pero kumbinsido si Ella na espiritu ito. May ilan ding naniniwalang hindi nakapipinsala ang mga espiritu lang ang mga ito. Pero may iba namang nagbababala na anumang nagpapanggap na palakaibigan ay maaring demonyako. Diretsahan kitang tatanungin, maglalakas loob ka bang kausapin ng isang entidad sa bahay mo? Salamat sa panonood ng video hanggang dito. Tanging matatapang lang ang nakakagawa nito. Mag-like ka, mag-subscribe at i-on ang bell para sa mas marami pang katatakutan. Sana'y magkaroon ka ng magagandang bangungot.